Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Trillanes, umepal na naman. Talaga kapag usaping pagsira sa mga Duterte, ay tila ba lagi na lang umeepal si Trililing. Ngunit kahit na ganoon, mayroon pa ring mga matitinong tao sa gobyerno na tila ba ang una nilang iniisip ay ang kapakanan ng ating bansa at kapakanan ng taong bayan. Representative Erwin Tulfo, binweltahan si Trillanes sa kanyang mga paratang against sa mga Duterte. Ayaw tigilan ng demonyo. Ika pa nga ni Sir Erwin Tulfo. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ng all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, bakit buhay pa ang Tililing at nakikialam na naman sa usapan? Pumapapil na naman, may balak na naman yata ang kumandidato, wala na ang kadala-dala ang asong ulul. Sabi din ng isang netizen, Sir Erwin, pera yun sa mga tao, dapat lang isaolin nila kasi hindi naman sa kanila yun, sir. Saludo po ako sa inyo, Sir Tulfo. Sabi din ng isang netizen, gumawa kasi kayo ng tama para hindi kayo pinupunan ng mga nagbabantay na mga katiwalian kasi walang naglilingid ngayon sa lahat ng uri ng korupsyon. Kahit magsinungaling pa kayo, maganda ang pangalan ng mga Tulfo, lalo na si Raffy Tulfo. Ngayon, pupunta tayo kay Mr. Erwin Tulfo. Ngayon, kanina kasi yung paghuhugas ng kamay maliwanag na parang hindi kasangkot dito, no? Pero kapatid ka ni Secretary Teo at hindi ka ordinaryong empleyado ng BITAG, magkakapatid kayo. So, nabasa nyo naman, napakinggan nyo kaninang definition ko, di ba? So, pasok na pasok sa BITAG. Ngayon, magkano yung talent fee mo doon sa show na yan? Ay, pag masagutin na Sen. Go ahead, please. Alright. Una ho sa lahat, yung issue, kanina ko pa naririnig, pinipilit mo na may plunder. Ipatunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? Ngayon, it's not for you to decide, it's the court to decide, sir. Alright. Doon naman ho sa... Excuse me, with all due respect to our resource persons, we would appreciate it very much, and this is a request, that you address the chair, do not address the personality. I will honor your honor, Mr. Chair. And at the same time, I would also admonish everyone here, including Senator Trillanes, that nothing has been concluded here. But that is the style of questioning of Senator Trillanes. I understand, Mr. Chair. Thank you. All right, Yes, Senator Antiveros. Here. Thank you, Mr. Chair. I appreciate the intervention of the chair, and may I also request the chair further to remind our good resource persons while addressing the chair to use the term Mr. Chair or as appropriate, because the word BOSSING I heard is definitely not part of the language we use in these hearings. Thank you, Mr. Chair. The point is well taken. Doesn't take any offense, although it would be appreciated if the formality of the Senate is respected. Mr. Tulfo. Mr. Erwin Tulfo, thank you. And for all the resource persons, thank you. I appreciate that, Senator, ma'am, for informing me. At least probably a year or two from now, I would know that. Anyway, sir, Mr. Chair, yung sinasabi ni Senator Trillanes na kasama sa plunder dahil empleyado ako. Talent ho ako, Mr. Chair, all right.
Ang talent po kasi, papaliwanag ko lang ho sa inyo, Mr. Chair, na hindi po regular yan. Alright? Wala ho mga benepisyo. Kumbaga sa kuha ni casual ho, anytime pwedeng sibakin. Alright? Just like any other companies. Para lang kung karpintero yan sa isang construction company, pag gustong palayasin ng kumpanya, pwede. Okay? Ganito rin yung Mr. Chair sa mga security guard. So, sa ibig ang punto ko, Mr. Chair, ano naman ho kinalaman ko dyan sa sinasabing pondo na ng DOT? Besides, Mr. Chair, nung dumating ako sa programa na yan, nag-umpisa na yung advertisement na yan. Alright, nung pumasok ako. At saka nga pala, Mr. Chair, hindi lang po kami dalawang anchor dyan. Kung makikita nyo sa TV screens, 3 po kami anchor dyan. Pinagdidikdikan lang ho ng ilang media, pinipilit, na kami lang magkapatid na isa ako sa may-ari. Hindi po ako may-ari. Lilinawin ko lamang ho sa lahat, lalo na sa ilang mga media ho dyan na very critical ho sa amin. Hindi po ako producer, co-producer, official, or whatever ng Bitag Multimedia Unlimited Incorporated na producer ng Kilos Pronto. Ako po ay talent lang ng Kilos Pronto. Nevertheless, sir, abay, kung tinatanong ho ninyo kung magkano yung sweldo ho, nasa 150,000 ho, sir. Yun po, yung usually, pag nasa TV po, yan po yung usual na sweldo po ng mga anchors, sir. So, daan yan sa Kilos Pronto? Opo. Okay. So, maliwanag na nag-benefit ka dito sa transaction na ito. And ang sinasabi ko nga kanina, while si Mr. Alex Santos is also an anchor, pero hindi siya kapatid. And in the crime of plunder, as I recited earlier, in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity. Anyway, yan naman yung kasong ikakaharap nyo eh. Di ba? So, sa akin, kung mag-akusa kayo, ganun-ganun na rin lang, hindi magkadibdib naman kayo na wag yung parang dito pa lang, di ba? No, Mr. Chair. Hindi ho, harapin ho natin yan. O yun ang maganda. Hindi naman kami umatras. At saka, hindi ho kasi kami mahilig gumawa-gawa ng mga kwento, Mr. Chair. Ay, nako. Alam nyo, mahirap po yung gumagawa-gawa ng alam nyo kwento. dun sa Tuturahin radio mo yung program mga ninyo, Mr. Chair, di ba? alam nyo doon sa radio program ninyo, Again, I admonish everyone here. It is the desire of the chair, and it is within the rules for the chair to admonish anyone, address the chair, and I would appreciate it if you call me Mr. Chairman, because I'm not made of wood, as you know. All right, Mr. Chairman, I'm sorry. At the same time, I just want to reiterate the fact that I was also a talent, and I got paid on the basis of walang SSS, walang that's my business. Yes, ma'am. In Channel 5, and that's how I come to know Mr. Erwin Tulfo. And in fairness to Mr. Tulfo, and this is not a defense, we do our homework here. We did check on whether there is any connection in the corporation other than being a talent of the show in the corporation. So, however, the distinguished senator is correct that you are the brother, and that is something that you cannot change. I do not deny, Mr. Chairman, that I am the brother, younger brother. Like I said, you cannot change it. So Yes, let's Mr. go to Chairman. another topic. Yes, Mr. Thank you. Chairman. I submit to the wisdom of the chairman. Itatanong ko lang, Mr. Chairman, dahil apparently dito sa resolutions, ang nakapag-uusapan lang ay yung ad placements. But the COA also flagged other transactions during the time of Secretary Teo, particularly yung buhay karinderya, and the duty-free purchases, just to establish a pattern. So kasama to, Mr. Chairman. Okay, can I ask the COA in relation to the other flag transactions by the DOT? Pwede nyo bang isa-isahin po? Tinanong po ako ni Senator Gordon kung gusto ko bang pumunta. Sabi ko, yes sir, pupunta ho ako para linawin ko itong mga issue dahil
Ayaw po talagang tantana ng mga demonyo at mga balasubas at mga Judas, Hestas, Barabas. Pilit na talagang pinipilit na isama ako dyan sa kontrobersiya na yan. Yang advertisement ng Department of Tourism na 60 million sa PTB4. Pinipilit ako dahil kasama ko raw si Tolben sa programa, entonces kasabwat na rin ako. Ang hindi alam ng mga bugok, lalo na yung nagmamagaling-magaling kahapon doon sa Senado. Mamaya ka sa akin, mamaya ka ha. Dalawa ito babae at lalaki. Akala ko, alam mo ba na dati akala ko pag mga senador matatalino, may mga bobo rin palang vote. Correct ka dyan. May mga bobo rin pala, mga utang ina. Oo. Utang, sabi ko. May mga bobo rin pala. Na, Diyos ko po, kahapon nandoon. Nandoon yung dalawang pinakabobo sa Senado, nandoon sa hearing. But anyway, bayan, kailangan ho nating magpaliwanag. Ano po? Hindi porket kasama ako sa programa, kagaya itong katabi ko doon sa engineer, hindi ibig sabihin katabi ko dito ngayon, ay producer na ng programang ito, ay boss na ng Tutok Erwin Tulfo. Hindi ho ganun. Porket kasama, dahil magkapatid, sinasabi, may kinalaman daw ako doon, makailang beses ko nang sinabi, hoy, talent lang ako. Kung hindi nyo naiintindihan kung ano ang talent po ay kaswal. Kaswal po na empleyado ng isang telebisyon o radyo. Talent. Pag wala kang pasok, wala kang sweldo. Ganun ho ang kaswal. Hindi po regular. Hindi rin po ako opisyal. Kaya wala po akong decision making. Hindi ako makapag-desisyon. Wala akong karapatan. Kung ano man ang mga transaksyon ng kumpanya na yon, ng Bitag Unlimited, na siyang producer ng Kilos Pronto, wala ho akong pakialam. Kasama na po nung isa pang anchor na si Alex Santos, kasama po ng mga direktor, cameraman, producer, writer, ganun ho. Ayaw talaga magpaawat ng demonyo. Talagang pinipilit, mamaya kayo sa akin, Ang problema, tira kayo ng tira, diretsuhin ko na, tira ka ng tira, Senador Trillanes, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros, makinig kayong dalawa, pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga balasubas kayo. Ang tatapang ninyo porket nasa teritoryo ninyo ako, pumunta ako, pinakita ko na may yag balls ako, wala akong inaatrasan. Hindi kami umaatras kahit sa teritoryo mo pa. Imbitahan mo ako sa bahay mo, Trillanes, pupunta ako Imbitahan mo ako sa bahay mo, sa lungga mo, Ontiveros, pupunta ako Diyos ko po naman. Ngayon, kayo naman ang imbitahan ko sa programa ko dahil inimbitahan nyo ako, pumunta ako. It's just fair na kayo, sagutin nyo itong sa programang ito. Ay, Salome, ibigay mo yung telephone number nga sa ere para matawagan ako ni Trillanes at ni Ontiveros. Ako naman ang kikwestiyon sa inyo, okay? Question nyo ako, pinagpipilitan nyo ako kahapon, nakasabwat ako, Trillanes, sinabi ko na hindi ako kasabwat. O yung Ontiveros, pinipilit nyo na, Tulfo Brothers si Sole. Sabi ko, ano naman kinalaman ko doon? Empleyado lang ako. Madam, hindi yan, yung landline natin, oo. Para matawagan tayo ni Senador Trillanes at saka ni Chairwoman, Risa Ontiveros. Ayaw niya raw magsalita tayo ng BOSSING. Ulul! Sabihin mo lang, bossing, ang dami pang BOSSING. Ipalo ko sa ulo mo yung buang kayo. Ito ang number namin, Trillanes, Ontiveros. Bibigyan ko rin kayo ng pagkakataong magsalita. Since kahapon, nasa teritoryo nyo ako, halos gusto nyo akong lapain, kaming tatlo. Ngayon, pagbibigyan ko kayo. Kung talagang matapang ka, Trillanes, sumagot ka dito sa programa ko, Ito yung landline ko. 410-672. Hindi yan, yung sa radyo. Pasensya na po. Kasi may dito pala sa, may mga... Si Gordon, naha-high blood na rin sa staff niya. Mali-mali din. Yan. Paano natin makakausap ko si Trillanes kung... Anyway, Trillanes, Ontiveros, ito yung landline namin dito. 924-2620. 924-2620.
sagutin nyo, Kulukoy. Ha? Alright? Ito lang, simple lang tanong. Kasi kahapon, Trillanes, pinipilit mo, nakasabwat ako dyan, plunder, yung style mo bulok eh. Narinig ko na yan, panahon pa yung kay Pangulong Duterte na sabi mo maraming mga tseke, plunder ang kakaso sa Pangulong ito. Pagdating do sa anak niya, plunder din, puro plunder lang, bukab bibig ng bunganga mo. Sipain ko pa yung bunganga mo eh. Pasakan ko ng tae yan eh. Puro ka nalang plunder na alam. Na hindi mo naintindihan kung anong plunder. Oy, gago. Ang plunder, pag binulsa mo yung pera, nilagay mo sa bulsa mo, is plunder, ugok. Paano magiging plunder? May kontrata, may papeles dito, no pinirmahan, nung papeles, ng proposal, memorandum of agreement, cheque, kompletos recados kung saan pumunta yung pera, ugok. Paano mo sasabihin plunder, bobo? Kompleto. May proposal ang PTB4, inaprubahan ni DOT, may memorandum of agreement, may cheque, meron kung anong oras lumabas ang commercial, etc. Paano magiging plunder? Walang pinuntahan na bulsa yung salapi. Ang plunder, pag wala kang papeles, hindi mo matrace. Kagaya ng mga PDAP na yan, mga DAP na yan, nila Pinoy. Bobo ka rin pala yan, sayang, pagka senador mo. Nevertheless, ito, tawagan mo itong linya namin para makasagot ka. Ako naman magtatanong sa'yo. Nagtatanong-tanong ka kahapon. Sasabihin mo, tinanong mo ako kahapon kung magkano sinisweldo ko. Sinasabi ko, 150, isang buwan dyan sa Kilos Pronto bilang anchor. Yan naman talaga mga sweldo ng mga anchor, mga newscaster. Sinabi ko, kapag mukat-mukat mo kanina, abay sinabi niya, inamin ni Erwin Tulfo na nakinabang siya 150,000 a month. Kung hindi ka ba naman gago, bobo, pulpul, fake news. Hindi, narinig ni Gordon, ni Senador Gordon, tinanong mo ako at maraming nakarinig at ang sambayanan, tinanong mo ako magkano sweldo ko. Hindi mo ako tinanong kung magkano ang pakinabang mo dyan. Hindi ka ba naman saksakan ka ng bobo, talagang hinayupa ka. Anyway, tawagan mo na lang kami. 924-2620. Kung busy o, 929-0437. Kung busy pa rin, 0929-0441. Yan ang mga pwede mong tawagan. Ito ang tanong ko sa iyo ngayon. Since kahapon tinanong mo, ako namang tatanong. Ano na ang nangyari doon sa kaso mo noong 2015 na 1,630,000 ang ibinabayad mo sa mga consultant mo na 63 consultant, 63 na consultant. Kabilang na riyan yung kapatid mo. Hindi mo pa na ipapaliwanag kung bakit kumuha ka ng ganyang karami na consultant, 63. Ano ka, Pangulo ng Republika? Hoy, Pangulo lang ng Republika ang pwede mag-consultant na ganun kadami? At saka yung kapatid mo, kinuha mong consultant. Ano yun? Consultant na pag-alaga ng manok o baboy? Hinayupak ka. Tapos sasabihin mo, pinasweldohan mo yung consultant mo ng 1,630,000 a month? Diyos ko po, Ngayon, sabihin mo sa akin, anong paliwanag mo doon? Dahil hininga mo kami ng paliwanag, bukas yung linya ng aming telepono, magpaliwanag ka rin. Sige nga, anong nangyari? Bakit? Talaga may consultant ba? As a matter of fact, hindi mo pa nga nasasagot yata o yung ombudsman O hindi ka kinasuhan ni Carpio Morales dahil isang kwadra lang kayo, mga hinayupak kayo. Wala ka pang sinasagot. Nagsagot-sagot ka lang sa mga kaalyado mong TV at saka dyaryo. Doon mo sinagot yung 1,630 million. Pero ang taong bayan, hindi ka pa sumagot sa amin kung bakit kumuha ka ng 63 na consultant. Napakadami. O sabihin mo, kasi allowed naman kami sa Senado gumasta ng 1 million plus. Ibig sabihin, kailangan mo bang ubusin yung pera na ibibigay sa'yo? Alam mo na naghihikahos ang taong bayan, Alam mo na pinagkakandakubaan nila Miko, nila Maiko, nila Tomas, Anakta, nila Mariscotes. Yan, pinangsweldo mo na sa consultant mo kuno. Hoy, pera ng buwis ng taong bayan yan, ugok. Tapos wawaldasin mo dyan sa consultant mo. Anak ng baka.
O kaya nga sasabihin mo consultant 63, 1,630,000 monthly ang sweldo bayan. Yan daw po ang pinapasweldo niya sa mga consultant niya na 63. Napakadami mo palang consultant, bakit parang tanga ka pa rin at bobo? Tanga! Alright. Ikaw naman, Ontiveros, mapunta tayo sa inyo. Ganon din, ha? Bukas yung linya ng aming telepono so that you can explain. BOSSING. Alright? Kung ayaw mong tawagin kitang bossing, Madam, Senator BOSSING, you can call our landline. But please, can you please tell me and tell my listeners, ito mga nakikinig sa atin, nanonood sa Facebook, Madam, ang galing-galing mo magsalita, isole yung 60 million, isole. Now, let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasole naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2017, ay noong 2015, nung ikaw ay Board of Director ng PhilHealth? Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, ha? May approval ba ng palasyo yon? Nabigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? Ha? 1,760,000 noong 2015, nung ikaw ay Board of Director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba. Pinapasoli na sa inyo ng COA. Hindi ninyo sinusoli. Oh. Tapos ang lakas-lakas ng loob mo sabihin, isoli nyo yung 60 million. Oh my goodness. Can you please return the 60 million? Secretary, Ben Tulfo, can you... Ikaw tanungin ko, nasaan na yung 1.7 billion? At least naman siguro kung titignan natin, kung sino ang mas masama, yung 60 million na yan, pondo ng gobyerno yan, sabihin na natin, galing sa mga buwis yan, sa mga excise tax, sa mga kung saan-saan tax. Yung sayo na 1.76 billion, kontribusyon yun ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok. Pandagdag yung panggamot yun. Kaya pala pag yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa PhilHealth noon. Bago lang yan eh. Nung maupo na si Duterte, pwede na yung buntis gamitin yung kanyang PhilHealth para makapagpa-check up. Nung panahon ni Pinoy, bawal. Paano bawal? Paano? Kagaya niya kontribusyon. Oh, ginamit niyo pang bonus sa mga sarili niyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan niyo ng ang lalaki na ng sweldo niyo, bibigyan niyo sarili niyo ng mga bonus allowance. Tigil 1 milyon yung mga gago, mga board member. Samantalang mga nagkakandakuba ng mga Miko, mga Maiko, mga Tomas, mga anak nila. Pagpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up dahil, walang benepisyong mahita sa PhilHealth. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit nananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na? Hindi naman po pwede. Kasama rin ho ako nag-contribute, miyembro po ako ng PhilHealth, nagbigay din ho ako doon. Itong katabi ko si Engineer Mariscotes, yung sa harapan ko si Engineer Tom Anacta, nag-contribute din dyan. Correct ka dyan. Pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo yung mga contribute namin. Ngayon, hinihingi namin, ibalik nyo. Ibalik nyo. Ay, kontribusyon namin yung pera namin yun, madam. Oh, hindi yun ordinaryong pinagkukuha sa mga excise tax, mga VAT, mga kung ano-ano. Sa kontribusyon namin, sa sweldo namin na kinakaltas buwan-buwan ng employer. O mga personal contribution namin, pati yung yayaho namin. Yung katulong sa bahay, nagko-contribute, binabawasan niya yung sweldo niya para makabagbayad lang sa PhilHealth ng 100 pesos a month. Kukunin nyo pa yon? Mahiya ka balat mo. Ang kapal naman ng mukha ninyo. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang dapat mas mauna magsole?
Yung 1.1 billion 760 million o yung 60 million? Ay, yung 60 million talaga namang may papeles, may dokumento. Yung 1 billion, madam, 1.7, may dokumento ba? May papakita nyo ba kung saan pumunta? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba, Senator Ontiveros, ipakita mo kung magkano kinita mo? Diyos ko po naman, diyan kayo magaling eh. Pumuna kayo ng pumuna, mga demonyo kayo. Pero yung sarili ninyo, hindi ninyo tignan sa salamin. Manalamin muna kayo kung may uling ang mukha nyo. Hindi yung tira kayo ng tira, nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo, akala nyo santo kayo. Mga santong kabayo kayo, mga hinayupak kayo. Ito naman Trillanes, ha? Tumigil ka na nga para ka. Mabuti pa nga yung mga kaibigan ko, mga member ng LGBT community. May mga isang salita, totoo yung sinasabi. Ikaw, hindi ko alam kung anong community ka, miyembro kang hinayupak ka. Hindi tatanggapin si LGBT community yung gago na yan. Siguro sa demonyo community, tatanggapin ka at sinungaling. Ay, di ba, ilang beses sinabi ng Pangulo na sinungaling yung lalaking yan? Sinabi ko raw na nakinabang ako 150,000 a month dyan sa DOT. Ulol! Tinanong mo ako kung magkano ang sinisweldo ko, di sinabi ko 150. Ngayon, sasabi mo sa interview kanina sa isang istasyon na Dilawan, 150 inamin ni Erwin Tulfo na 150 ang nakinabang siya monthly. Ulol! Lita ngayon, ulol. Sus Mariosep. O ngayon, oy Ontiveros, oy Trillanes, antayin ko ang tawag nyo, maski hanggang matapos tayo alas 12. Nakabukas ang linya ng yung telepono. Ano yung mga telepono, Salome? Ito ang pwede niyong tawagan. O kahit kung hindi kayong abogado nyo nila, kung natatakot kayo, Trillanes, kung naiihi ka ngayon sa panty mo, ay panty brief. O ikaw, Ontiveros, kung naiipot ka ngayon sa tibak mo, ito, pwede mong tawagan, 924-2620, 920-0437, at 929-0441. Ha? Sagutin, kung talagang matapang kayo, ngayon, kayo naman ang pumunta sa teritoryo ko. Pumunta ako sa teritoryo nyo kahapon, bit-bit ko yung yagballs ko. Ngayon, Trillanes, kung talagang may yagballs ka, patunayan mo na lalaki ka at hindi ka binabae, ikaw naman ang tumawag sa amin. Ha? Kung wala kang bayad, pahiramin kita. Pahiramin kita. Oras, alas 10:21 ng umaga, bayan. Diyan lamang ho kayo, ha? Ang tabayanan po natin, ang tawag po ni Senador Trillanes at Risa Ontiveros, ako naman ang magko-cross-examine sa inyo. Kahapon ang gagaling nyo magsasalita, akala nyo. Pasalamat kayo, nandun si Senator Gordon eh. Hindi pa ako tapos eh, pinipigil na ako Senador Gordon eh. Sasabihin ko sana eh, salita ka ng salita, gawa ka ng gawa ng kwento, nasanay ka kasi walang pumapalag sa'yo. Nasanay itong buang na ito eh. Nung pinagalit-pagalitan, minura-mura niyo si General Angelo Reyes dati, naalala mo, kaya nagpakamatay yung mama. Ganun-ganun na lang, walang respeto. At saka yung mga iba pang mga pumupunta dyan sa Senado. Ay, di kagahapon, hindi nakaporma ito, kaya pinangunahan ko na eh. Doon sa opening statement pala, sabi ko, inaantay ko yung tanong mo. Dahil marami akong bala, ungas. Baka mapahiya ka. Kung may bala ka, may bala din ako. Oh. Ngayon, ikaw, Ontiveros, yung ang mga tanong mo, late ka kasi, purong lagi kang late. Kaya dapat itawag sa'yo, the late Risa Ontiveros. Lagi kang late. Daldal ka ng daldal. Sinabi na nga ni Senador Gordon na hindi ako kasama. Pinipilit, the Tulfo brothers will have to return it. Anong i-return nga? Bakit ako magre-return? Hindi nga ako kasama doon. Ikaw kaya muna, i-return mo muna yung yung kinita mo sa 1,760 million na bonus ninyo sa PhilHealth. Ikaw kaya magsoli nun. Anak ng kagang ka. Wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador pag naboto sa Senado matatalino. May mga bobo rin pala. At ito po yung dalawang pinakabobo. Marami naman silang mga dilawan, di ba? Doon mo makikita na stand out ito sa ibang mga dilawan. Yung ibang mga dilawan, in fairness, sila Kiko Pangilinan, sila Senator Drilon, si Bam Aquino doon din, umalis din. Kasi talagang walang makita eh. Wala naman talagang tinitignan nila ng mga dilawan, wala namang talagang makitang makaso.
Ang pinag-uusapan yung conflict of interest, pero ganun pa man, hindi po si Senator Gordon na magdi-decide yan ng ombudsman. Ang pinagpipilitan ng lukulukong Trillanes by plunder, oy. Kaya nga sabi ko kahapon, huwag ka nang magsalita. Shh! Isiper mo na yung bibig mong hinayupa ka. Sampahan mo na lang ng kaso. Total, may kaso naman sa ombudsman. Ba't hindi ka mag-antay? Diyos ko po naman tirada ninyo. Wala namang kinalaman itong dalawa na ito. Hindi ito miyembro ng Blue Ribbon. Hindi sila miyembro. Kala, mga asungot yung mga demonyo. Oh, yung iba mga miyembro hindi na nga sumipot dahil alam nila wala naman, walang kaso. Conflict of interest lang ang pinag-uusapan. Diyos ko po. Oh, nasasagutin naman sa korte. Ay hindi, kailangan talaga pumunta ni Trillanes at Ontiveros. Siguro talagang gusto lang makaganti sa akin. Eh no problem. Oh. Trillanes, bakit umalis ka kagad? Di pa tayo tapos kahapon, nagulat ako eh. Kapag tapos magsalita, sabi ko sana ba yung buo? Akala ko tumai lang. Kasi parang napapatay, nagmamadali. Pagkatapos magsalita, Your Honor, umalis, nagmamadali. Akala ko tumai ka lang, anak ng baka, hindi ka na bumalik. Inaantay ko magsagutan tayo eh. Pinasagot mo ako, konti, pinigil pa ako ng Senador Gordon. Sasabihin ko sana, tumigil ka na nga, mahilig kang mag-imbento-imbento. Pangulo, inimbento mo ng kwento, pamilya niya, ang dami mong inimbentong kwento. Tapos ngayon, mag-iimbento ka na naman na plunder. Kaso mo, nawala. Tumai yata yun kahapon. Siguro, napatay. O ikaw naman, Ontiveros, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Late kang dumating, iha. Late ka dumating, BOSSING. Sana kung maaga-aga ka BOSSING, naintindihan mo. Salita ka ng salita. Mariosep. Naku, bayan, talagang makukonsumisyon ka. Kaya bayan, kaya sa susunod na halalan, iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugok na walang kinalaman. Paulit-ulit ng sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng ipis. Walang nagpapakita lamang ng mga walang utak, walang laman, sina Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang na ito bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas na kayong dalawa dyan dahil mga wala kayong silbi, ang alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Mga demonyo kayo. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!